hindi napapatupad dahil sa pagtatago. Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit 43 cases lamang ng pagkamatay sa war on drugs ang tinanggap ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2011 hanggang 2019. Ang bilang na ito ay malayo sa 30,000 drug war death na binanggit ng human rights group at mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Batay naman sa police records, higit 7,000 ang naitalang namatay sa opisyal na anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring isalang sa korte ang lahat ng 30,000 cases kung wala itong sapat na dokumento at ebidensya. Anya maging sa Pilipinas, ang isang kaso ay maaari lang litisin kung ito ay properly documented at may probable cause. Nasa desisyon na raw ng ICC kung maituturing pa rin crimes against humanity ang 43 cases. Kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yung napatay according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didinggin. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakyat lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Matatanda ang nagsagawa rin ng independent investigation ang Department of Justice kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings. Noong November 2024, bumuo ang DOJ ng task force na tututok sa case build-up, pagsasampa ng kaso at pakikipag-ugnayan sa House Quadcom at Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon sa EJK cases ng Duterte administration. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.